eto na nga mga are your favorite content creators at ang mga bumibida sa afternoon prime na apoy sa dugo. Let's welcome Fonz at Sonia! Sony! Ayan, syempre we have to roll out the red carpet for you guys. Salamat for inviting Thank us. you po! Ayan. Tapos kailangan energy. Yun yung level na kailangan namin tapatan. Totoo. Let's go straight into it. You guys are in Apoy sa Dugo. So, kamusta? Alam ko, Von, nabanggit mo sa isang interview na fantasy mo nga, maging artista. So, kamusta na part ka na ng Apoy sa Dugo? At natupad yung fantasy mo na yun? Deserve. Charot! Tama! Charot lang. I love that. Hindi, sa totoo lang, every time pumupunta ako ng set, pag sinasabi, uy, Fon, sama ka naman sa hindi, may taping ako. Wow. Joke ko yan dati nung bata pa ako. Sabi niya, sorry, may taping kami, tapos magtatawanan kami. Kasi nga alam namin yung joke, kasi hindi ako artista. Tapos ngayon, pag sinasabi ko na siya, totoo na to. Totoo nga. Mali sa nangyari na. Pero ang sakit din pala pag hindi ka nakakasama. Dahil may taping ka. Yun, tapos yung direct sorry. Alam niya, kasi artista kayo, hindi nyo nagigets. Pag yung kayo magkakaibigan, tapos nag-actingan kayo, tapos sabihin nyo, direct sorry, yung joke na yun. Kasi alam niyo yung mga fantasy nyo maging artista. Tapos ngayon pag sinasabi nga, ay direct sorry, totoo na to. Tapos, yun, unti-unti pa lang talaga siyang nagsisink na parang grabe, ito yung mga gino-joke-joke at pina-fantasy ko nung high school ako, tapos ngayon, nasa set, ganyan. Living the dream. Living the dream. Love that for you. You really manifested it for you. True. Ikaw naman, Tony, nakikita rin namin yung mga TikTok posts mo. Ikaw ba, pag-artista, was that a fantasy of yours na natupad? And how is it? Nakita ko, grabe yung post mo, close ka na sa mga ibang cast. So, kamusta? Kamusta yung taping? How's that experience? Una sa lahat, starstruck sila sa akin. Love it! May mga ganito palang gandang nag-e-exist sa mundong ito. Tawa ko Charis ML lang ako. Otherworldly. Buhati ko na lang sarili ko. Hindi, nung bata ako, talagang dream ko na din talaga mag-artista. So, yung mga typical story ng mga nag-artista ngayon, yung mga kwento nila na, dati nung bata ako, tumitingin lang ako sa salamin, tapos umaarte ako. Ginawa ko na yun. Ginawa ko na yun. Sabi ko, nako, parang malabo ata, hindi yata mangyayari to. Bakit tingin mo malabo? Well, hindi ko rin alam eh. Feeling ko kasi Ba't umiyak? Ba't umiyak? hindi kasi yung mga panahon na nag-uusap pa kami Ex mo? nung ex ko. What are we talking about? Actually, hindi ko na rin alam. Hindi, Kaya ka tumatala mo, paiyak na para lang nag-isip ka siya. nag-iisip ako, iiyak na nga lang ako. Hindi, yun talaga, matagal ko na rin tong dream talaga na mag-artista. And it just so happened na nangyari siya. Well, ito fun fact lang sa mga hindi nakakaalam. Nag-apply ako sa GMA as researcher. For what show? Unfortunately, hindi ako tinanggap. But this is for, Kasi- if I may ask. It was ever my dream ko talaga KMG na yung show daw. Anong show yung naging researcher ka sana? You wanted to be a researcher? KMGS talaga. Super That's a tough KMGS. job. Tapos nakapasok ko ng mga ilang level, tapos biglang, hello, I'm so sorry, hindi ka tanggap. Umalis ka na. Tapos biglang, umiyak talaga akong gano'n. And then, ang galing lang kasi, oh my God, sa entertainment pala talaga, be. Doon talaga ako. Hindi ka may dapat maging researcher. You should be in front of the camera pala. Yes, hindi ako pinaalis. Pero alam mo yun, malaki yung nakuha ko. Malaki naman yung natanggap ko. Redirection. Kaya naniniwala ako sa ganyan. Kaya naman maraming salamat. Tsaka ito pa, ma-share ko lang, dati, Tamang timing lang talaga. Ang timing, yes. ang GMA Kamuning sa akin, MRT station lang siya dati. Now Ngayon, it's your place of work. ngayon, hindi naman place of work. O pagka naman mga guesting, parang, kuya, naka-reserve po yung parking ko ngayon. Pag bumababa ka doon, as in literal, parang habang papasok ako sa parking, grabe yan ang nangyari. Ano nangyari sa buhay ko? Yung gano'n. Medyo may Please. parang May sense ano of parang, disbelief. oo, no? parang, Wow. kasi ano siya, ma-share ko lang, pangarap kong mag-artista nung bata ko, pero there was a time na inaccept ko na hindi, this is not for me. Which is, I made peace with it, na I can be successful in a different field. Tapos yung parang okay na yung puso ko, tanggap ko na sa iba na ako mag-flourish. So biglang pinlot twist ni Jesus Christ. I mean ni God. Pagkakaiba. Parang parehas din naman sila. Yun, tapos kaya yung parang ano lang, ano siya. Saya. Now you're living it na talaga. So ito, you guys do your skits on social media, right? Like, Yeah. Maarte kayo on TikTok. How did that help you ngayon sa taping? Did that at least help your acting game?
I would say, siguro yung kapal ng mukha siguro. Comfortability. Yun in yung front number of one. camera. Kasi ako kapag gumagawa ako ng content, like low quality mga videos, kung wala akong paki kung anong sabihin ng mga tao and so on and so forth. Kung magpatawa ako, umarte ako, or kumbaga, yung ano lang siguro, yung adjustment lang into mainstream na, okay, this time kailangan ko palang umarte. Kailangan may susundan akong script, kailangan may blocking, kailangan may... So, ang dami mong iisipin talaga. Naglalagdagan yung mga Unlike factors. isa mga content na ginagawa ko ng mga raw videos lang na, okay, pwede na to, post na to, mukha kong pangit, katawa-tawa ako dito, ipopost ko na to. Parang yung nasanay ako ng ganon. But hindi naman naging ganon din kalaki yung naging challenge sa akin dito sa industry since ginagawa ko na rin naman siya even before. So, yun. More on very similar to that, sa kapal ng mukha. Pero in terms of acting, nung first day ko sa set, na-realize ko, shit, iba. Iba to sa TikTok. Kasi hindi naman ako sanay ng may ka-eksena sa TikTok. Pagka sa acting, di ba, kailangan mo marinig yung cue ng other actors. So you really need to know the entire scene by heart. Para hindi ka naman parang sasabihin ko lang yung linya ko. Siyempre, kailangan mo... Hindi ka lang din-drop doon. Ganun, parang, oh my God, continuously gumagana yung utak ko. Which is tricky kasi hindi ka rin pwedeng habang umacting, hindi ka rin makitang mag-iisip na. So parang yun, even until now, nag-a-adjust pa ako. Hindi ko pa masabi na magaling ako. Pero Pero- grabe yun, nakakahanga na parang ganun yung point of view mo sa pagdating sa craft. Na parang bihira lang din makita sa ibang artista na nanggaling sa ibang